Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para naman sa araw ng Huwebes, April 4, 2024. Hahanguin natin ang ating mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanatang 24, mga talatang 35 hanggang 48. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulimihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. At nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan." Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, "Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Sumainyo ang kapayapaan. Ito po ang madalas na bati ng mga Israelita o ng mga Hudyo sa kanilang mga kababayan, sa kanilang mga kapwa Israelita o kapwa Hudyo. Na ang pinag-ugatan at pinagmula ng bating ito ay dahil alam naman natin sa bansang Israel, mula nang sila'y maging isang bansa, isang nasyon, walang panahon na hindi sila dinidigma ng mga kalapit bansa nila sa pag-aakala at pag-iisip na kinamkam nila ang lupang kanilang kinalalagyan at ito'y pilit na binabawi sa kanila. Ngunit dahil nga ito'y ipinangako ng Diyos sa kanila, nandun yung protection at pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kaya walang panahon na sila'y hindi nagkakaroon ng pakikipagdigma, pakikipaglaban. Alam naman natin na sa isang bansang may digmaan ay walang kapayapaan. Kaya't ang mga Hudyo at Israelita, kahit sa panahon ng digmaan kapag sila'y nagkikita-kita, ang kanilang batian ay sumaiyo pa rin ang kapayapaan ng Diyos. Nang ibig sabihin, sa gitna ng kaguluhan, wini-wish pa rin nila na dumating ang kapayapaan ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang puso at kalooban, sa kanilang isipan. At ito rin yung binati, ginawang pagbati ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nang siya'y dumating sa kanilang kalagitnaan. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit? Sapagkat ang mga alagad ay mga lito, gulong-gulo, mga natatakot, mga nagtatago, mga mahihina ang loob. At ngayon, dumating si Jesus para bigyan sila ng pag-asa ng kapayapaan. Batid ni Jesus na hindi alam ng kanyang mga alagad kung ano ba ang wawariin. Hindi sila mapakali, na-stress marahil, maraming maaaring makapagpaalis ng kapayapaan ng tao. Totoo yun sa ating kapanahunan. Ang daming pwedeng makapagpaalis ng mga kapayapaan na ating pong tinatamasa sa buhay. Nariyan ang kasalanan, pagkabalisa, o kaya mga hindi pa nangyayaring mga alalahanin at iba pa. Minsan, nag-aalis din ng kapayapaan yung mga bagay na hindi pa man dumarating pero iniisip natin. Iniisip na natin na ito'y mayroon na nga at nangyayari na nga, nakakapagdulot ng kabalisahan.
May makakain ba riyan? Yan ang tanong ng ating Panginoong Yesus upang maalis yung kanilang mga pagdudud at pag-aalinlangan. Sinabi ito ng Panginoong muling nabuhay ay hindi dahil gutom siya, kundi upang maipakita sa kanyang mga alagad na hindi siya multo. Mula sa kastilang muerto, ibig sabihin ay patay. Kung muling nabuhay na may niluwalhating katawan. Alam naman natin na ang multo o ang patay ay hindi kumakain. Buhay lang ang kumakain. Kaya't ang ating Panginoon na ating pong pinaglilingkuran at sinasampalatayanan ay buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Diyos, ang akin lang laging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.